Yan. Gandang gabi guys. Yan. Nilabas na yung mga pang decor. Hindi namin sure kung enough yung red at saka gold namin. Pero start muna namin para kung kulang makabili. Ilang taon na rin itong mga decor namin na to eh. Pinapaikot-ikot lang namin. Malamang iuurong namin to kasi kukulangin ng space. Alam ko last year kasi wala ito. Pinabaata namin tong plant stand. But we'll see. Yan. Baka nilang namin. Itayo lang namin yung Christmas tree pero mayroon kasing binili siya sa marketplace na ano yun yung ang tawag mo doon dir? Yung mga parang garland. Parang garland, parang sinamay. Ano? Sinamay. Sinamay? Ako di mamay. Eh kung ilalagay yun, kailangan unahin yun ilagay bago yung mga decoration. Saka yung gusto namin team na kulay, ano? Ano ba yun? Gold at saka red. Set up muna natin ito. Kaya yung ibang tago, pipiliin na namin para naka-ready na siya bukas. Set up muna. Yung malaki muna anak sa ilalim. Tayo ngayon sa Coop gasolina. So yun, katatapos lang ng trabaho, pagod. Tapos na rin yung ano namin, repair namin sa wakas. Bali ano na lang, finishing touch up na lang, delivery na. Taas ng gasolina ngayon, nasa 128. Ay naka, pataas ng pataas habang lumalapit ang Pasko, mga holidays. Yan. Ano tayo ano na loto. Nagpa-check. So may pre-play uli. So ikot-ikot lang. Nung nakaraang pre-play ko 3, ngayon 2 na lang. So yung 3, isa lang yata. Ay 2 lang yung hindi nagkaroon ng pre-play. So yun, samahan nyo ako, punta tayo ng Walmart, ng Dollar Store at saka Michaels. Titingin tayo ng pang decor do sa Christmas tree. Naitayo na namin siya pero hindi pa namin maano kung ano magandang ilagay yung kakaiba. So ako na raw bahala kasi busy si Kai. So tingnan natin kung ano yung mabibili ko na pang display o pang decor do sa natin, Christmas tree. Samahin niyo ako. Dito tayo sa may 130. Ang ganda rito sa lugar na to eh. Kompleto. May Winners, may Sports Check, Dollar Store, ano pa ba yung mga shoe company, may gasolinahan, syempre Walmart, sa kabila London Drugs. Kompleto rito. Tapos may Canadian Superstore sa kabilang street. Ayan. Ganda tong pwesto na to eh, kompleto eh. Yan, daming nabubot dito. Hindi ko lang alam kung anong mapipili. Kailangan nabuo na sa isip mo yung mga ribbon, mga balls, gold and red ang kailangan natin. Kasi wala na yata ng mga kailangan namin.
May nabibili kasi dati, malalaki. Tapos isang kulay. Ito yata. Parang hindi na to yun na. Iba na. Yun parang ganun kaso. Hindi ganun kalaki. Sobrang laki na. Pag wala naman dito, titingin pa tayo sa Michaels. At saka sa itong dalawa yung napili kong ribbon. Tsaka ito mesh. Tingnan natin kung anong kalalabasan yan. Meron pa sila mga iba pero tetestingin muna natin to. Pag kinulang na lang siguro. Poly mesh. Tingnan nyo kung anong gagawin natin dyan. Eto, dito ako sa dollar store ngayon. Yan, dami rito. Yan, mga balls. Wala kasi sa sa Walmart. Dito na lang tayo manap. Ngayon yung malalaki na yun. Kailangan yung malalaki. Medyo mahal nga lang. Parang for something 5. Pero ilan lang naman. Bilis dumilim. 4 ano pala, 3 something pa lang. O konti lang yung nabili ko. Wala palang Michaels dito. Akala ko may Michaels. Wala pala. Sa 17 siguro yun. Dumidilim na agad. At lumalamig. Freezing rain ngayon Kaya mga tiga rito sa Calgary, mag-ingat kayo. Pati dyan sa Edmonton, ingat-ingat sa pagdadrive. Ayan na, umpisa na ng kalbaryo ng mga driver yan. Lalo napuno na ng yelo yan. Gumpisa pa lang yan. Pero ayun nga, freezing rain. Delikado yan kasi uulan tapos biglang lalamig, so madulas yung kalsada. Ingat-ingat, uwi na tayo. Yan, nag-i-snow na. Pero mukhang matutunaw naman yung snow na yan. Hindi siya ganun kakapal. Malamig ang gabi. Kaya lagi masakit na naman yung ulo ni Kai. May Amazon kasi akong inaabangan din. So yan yung mga napamili niya sa sa Dollarama. Wala akong nabili sa sa Walmart. Sa Walmart yung mga So yan, Dollarama na pagbibili to. Yung ribbon. Dinagdagan niya kasi. So ito sa mga to. Sa Dollarama rin ata to. Ito. Pati itong Hindi, sa ito Walmart. Ito Walmart. Ito mga ribbon. Kaso konti lang, malaki nakuha mo, Wala na Walang malawagalan. Isa lang. Madagdagan na lang pagka. Ay, pucha, nabasag. Ay. Yun lang. One down. Pwede naman yung likod sabit mo pabaliktad. Yun lang. Nabasag. Ay, nabuo yun May nakabasag ka doon. So, ganyan yung mga gusto namin palabasin dyan sa mesh. Ano gusto mo palabasin? Palabasin na dating.
Pang ano yan eh, pang daya para mapuno ng gusto yung Christmas tree. Hindi, na ano na rin kasi kami doon sa traditional na bola, tapos lagyan ng garland, paikot, ganyan. Parang ano na yung garland eh, matagal na eh, na. Ito, at least may iba ng konti. Sayang kasi white at saka gold to, wala yung purong gold talaga eh. Pero at least may gold pa rin siya. Kahit yung red, may gold eh. Ayan o, lumalabas na siya. Ilan na lumalabas? Maganda ba o magulo? Hindi pa tapos eh. Pag natapos na. Lagyan namin ano namin siya eh, pinatungan namin ng Merry Christmas. Yung pagiging maganda naman is... Nasa tumitingin na. Tumitingin yan eh. May mga hindi makakagusto niyan. Bye-bye. Magugustuhan. Oo naman. Basta sa atin, sinashare lang naman natin ang ating idea. Yung mga hindi pa nag-aayos. Yung mga gusto mo ng idea, yan. Yung mga ayaw, okay lang naman. Nakakatuwa lang kasi ngayon lang kami nag-decor ng ganito. Usually nga, traditional na lagay lang ng lagay. Yung maraming bola. Pero maglalagay rin naman kami nun. Hindi pa kami. Dami pa nga rin, hindi ko pa alam saan. Ano pa. Dami nga. Pwede pa naming baguhin or what. Yan, nilalagyan ng mga pasabit. Kasi yung kasama nito, ano lang, sinulid. Ito, mas madaling gawin kasi mas matibay. Hindi mapasok eh. Makilang sa pasukan. Ayan, parang pabulak lang. 4, 3. 5. Clumps nga eh. May clumps ka ba nakita maliliit? Parang bunga lang yun. Hindi pa ma-shoot. Oh. Dokling. Dapat nga mayroon pang mga mas maliliit eh. Wala akong makita eh. Wala ba? Dapat pinabili pa natin sila eh. May mas maliit na yun eh. Ano ba? Bunga. Yun o. Gusto niya talaga nagde-decorate eh. Decorator ka ba, der? Ito, isa ng Christmas, ano? Ganda na. Diba? Ayun yung ginawa ko dati pa. Tagad na yung box. Para hindi makikita yung paa. Yan na. Nalabas na. Hindi mo na kailangan naman bumili ng mga mamahalin na pandekorasyon. Okay na rin yung mga ribbon-ribbon, yung mga dollar store na ano. Kasi sobrang mahal ang bilihin ngayon eh. Naku, sinabi mo pa. Kailangan matuto, matipid. Maghanap ng mga options para makatipid. Yun yung importante rin. Yun ang aming Christmas tree. Natapos din. Paudlot-udlot, kala namin hindi na magagawa eh. Ito ay dalawa eh. Oo, kahit si Jonas eh. Sabi, maganda ah. Ngayon nga daw may maganda talagang decor eh. Kakaiba kasi. Hindi nga gaya dati na puro may mga dahon-dahon, may bulaklak, at saka ano ngayon kasi may mga ribbon. Red and gold. Yun. Finally. Naitayo na rin siya. Siyempre, kailangan nasa background. Oo. Ganda yun. Natuwa. Magkano lang nagastos ko dyan? Talagang pumunta ako ng Walmart, ng dollar store. Yung Michaels sana, kaso alam ko. Sa Michaels. Mahal sa Michaels eh. Michaels. So, actually, nung pauwi na ako, dumaan pa ako ng Rona eh. Pero hindi ko na napakita kasi pagpasok ko, wala eh. Empty. Oo. Di ano nila. Christmas decor. Marami nga sa Christmas decor, mga dalarama eh. Puno eh. Pero depende siguro sa lugar. Kasi yung iba, napansin ko na nung mga past few years, pag magki-Christmas na, ang dami, lalo na sa Walmart. Tapos, pagkatapos ng Christmas, naka-sale talaga 50% off yun. More than yata ng 50 eh. Kasi, di syempre, palugin na yun. Kaya nga siguro ngayon nililimit na lang. Kung ano lang yung mabenta. Kaya wala rin talagang bibili masyado kasi gaya na pumunta kami last time dun sa halos wala eh. Airdrie yun, di ba?
Halos wala na ng mga bola na nakalagay natin Yung set. 25 Dati yata. meron pa nga sila yung yung color combination na 3-4 na kulay. Ngayon parang wala na. 20-30 yata yun, ano? Marami. Matask sila at ng billions, sayang. Dati. Saka mas less na rin actually ang nagde-decor. Kami nga, yan lang ang decor namin, Christmas tree. Bukod sa mahirap ligpitan, hindi naman kailangan ng sobrang basta may Christmas tree, happy na kami. Yan, yung Christmas light sa labas. Feel namin yung Pasko. Sa tuwa nga ni Jermaine, binidyo niya pa binibidyo niya Maganda kasi yung pagkakadesign. Lalo pag sa labas. Pag nagtambay ka sa labas, makikita mo yung mga pailon. Kasi mga maliliit namin ng mga succulent nasa baba. Kaya pag sa gabi, minsan natatanaw yan ng mga kapitbahay. Meron nga tayong kapitbahay dito, di ba? Gandang-ganda dyan. Lagi yung tinitingnan Lumapit pa sa amin last time Ayan. So, hindi naman kailangan maging depende na sa inyo kung gusto nyo talagang bonggang-bongga. Depende naman sa laki ng bahay, pag malaki bahay, maganda, maraming decor. Pero kaya namin medyo hindi naman ganun kalaki ang bahay namin. Limited ang space. Tapos yung sa budget, syempre, ayan, speaking of budget, na papagkumpara rin namin yung mga gastusin noong 5 years ago. Kasi 5 years na tayo dito 5.5 na kami dito sa bahay. 5.5 na. So, parang naikukumpara namin, dati magkano lang yung ginagastos, ganyan, or yung mga bayarin, mga bills. Lalo ngayon, dahil nga nag-renew kami recently, so tumaas yung namin. Mortgage din sa property tax. Ayan. Pero yung bagong mayor, i-slash niya ng 50% yung Sana nga. Yung property tax. Hindi ko lang alam kung matutupad or yun yung mga una niyang pangako Tapos yung pero katwala, tayo lang tayo. Mahirap dito sa Calgary, yung ipagbabawal ng erase yung plug ng hindi Canadian na plug. Which is nagiging parang ginagamit na lang yung mga ganun pag nagpo-protesta, nagre-raise sila ng mga plug nila. Which is hindi naman appropriate kasi nandito sila sa Canada. Correct. So, parang ipagbabawal na dito sa Calgary na erase yung mga plug na ganun. Ewan ko kung ano mga sanctions na gagawin nila doon. Correct. Pero mas maganda talaga kung matuloy sa property tax kasi malaking kabawasan. Malaking kabawasan sa Kasi dati magkano yung property tax magkano yung property tax natin? Nasa 220 something lang. 27. Monthly. Monthly. Pero nung kasi, sinasama namin sa mortgage. So ngayon, nasa 300 na yung property tax. I-kinontest ko pa nga yun Tinawag ko pa nga Kasi sabi ko, hindi naman finish yung basement namin. Bakit tumaas pa ng yung value ng bahay? Kasi yung value ng bahay, pag tumaas, tataas din yung yung property tax mo. Sabi ko, hindi naman finish yung basement namin. Ganyan. Tapos wala naman akong garage. Bakit ganun yung namin? Sabi nila, dito sa street na to. Mataas yung mataas yung pwesto ng bahay. Mataas yung pwesto ng bahay, tapos mas mahaba. Mas mahaba, mas malaki ang sakop niya. Kaya sabi niya, kung i-compare mo sa iba, same model, pero mas maganda yung pwesto nga dahil elevated. Yung pala, pagpati ganun, inaano nila yun. Kino-consider nila. Which is totoo nga naman, pag lumabas ka sa amin, yung elevated. Makita mo sa mga hagdan halos yung iba, halos ground level na rin, sabi naman wala naman na sabi niya, kumbaga, konti lang daw ang difference. Kaso nga, by ilang taon na lumilipas, umabot na ng 300. So, mga laki rin yun. Sakto nga, gano'n nga kami, nag-renew ng mortgage. So, sinama ko na lang din sa mortgage namin. Kumbaga sa less alalahanin mo na magbabayad ka ng separate. Tsaka mas makakatipid talaga kung yung mga nagre-rent. No? May malaking difference. Kasi kung hindi ka pa talaga ready na pero wise decision din kasi yung kumuha. Kung ready ka na. Kasi ang laking katipiran sa Kumbaga, nagbabayad ka ng renta, binabayad mo sa bahay mo na magiging sayo. Later on. Kasi pag renta, wala yan. Sa landlord lang mapupunta yun. Yun lang, kung hindi pa talaga ready, wag pilitin. Kasi minsan, napapasubo kasi. Napapasubo hanggang sa, hindi pala kaya. Hindi kaya mabibitawan. Kasi let's say, ang renta mo ngayon, 2,000. Dagdag ka pa ng mga magkano?
compare sa nagre-renta ka at saka sa sarili mo na. Napapansin lang din namin yung kasi yung mga ganun. Yung Pabalik din kami sa sa rental eh. Tapos ang pasiyan namin tumataas kada taon. Kaya sabi namin push na natin na makakuha tayo. Pero before kami nag-decide nun, talaga nag-pre-approve muna kami, tapos nag-decide kami, ito, ganito gastos, ganito expected. Kaya ba natin to, nilatag namin yung magkano yung sinasahod natin. Pero tapos, on top of that, syempre, yung computation mo, kailangan lagi kang may allowance. Allowance for savings, allowance para sa emergency, TFSA, yung mga ganong bagay ba. Huwag yung sobrang sagad. Kasi once na nagkabahay ka, hindi ka dati nagre-renta ka, may nasira, tawag ka lang. Tawag ka lang. Tsaka marami ka talaga masasave kapag nagre-rent. Kaya lang, at the end of the day, yung bahay, hindi sa'yo. Pwede ka, hawakan nila sa leeg na, taas ko muna to kasi maraming ibang kaya magbayad ng ganito, di ba? Lalo na nung after ng pandemic, no? Yung kompetensya sa naghahanap ng bahay, ng mga rental. Pero balita ko ngayon, ang baba ng araw talaga ng mga bentahan ngayon, tsaka yun. Bumaba naman. Pag naghanap ka naman, wala ka naman makita. Tsaka hindi, kumbaga, hindi pa rin kung kukumpara mo sa dati. Hindi pa rin. Kaya kung kami tatanungin na hahanap kami ng ibang bahay, hindi siguro na. Siguro minsan matutokso ka na tumingin, pero hindi ibig sabihin na lipat. Kasi ang dami mo dapat i-consider. Babalik ka na naman doon sa back to zero ka na naman. Ilang taon na yung binabayaran mo, di ba? Correct. Kaya minsan, talagang hindi lang doble. Maraming beses ka mag-iisip bago ako kumuha ng bahay. Kasi let's say nga, may equity ka na. Tapos kukuha ka ng bahay. Sa value naman ng bahay ngayon, kung presyo na pagkakuha na. Wala ka na makukuha ng ganung presyo. So, parang lang din, yung equity mo, pinang-down mo lang din dun sa bahay na kukunin mo bago. Tapos back to zero. Unless ang laki ng equity mo, idagdag mo lahat sa pambayad yun, down mo lahat. Tsaka, syempre, alam naman natin mga iba nating kababayan, minsan, hindi natin masabi, di ba? Minsan kasi may maganda tayong trabaho, pero nga sa nangyayari ngayon, hindi yun yung batayan na para kumuha ka ng malaking bahay. Kasi hindi naman laging, kumbaga sabi nga sa salitang kalsada hindi laging Pasko. Darating at darating yung point na nasa baba ka naman. Kung nasa taas ka ngayon, nasa baba ka naman. Dahil nga walang job security, kailangan make sure talaga na kung darating man yung punto, biglang mawalan kang trabaho. Kailangan may nakalaan kang at least 6 months na savings na just in case. Kasi kung wala, parang medyo risky. Risky talaga yun. Doon magsisimula yung ma-stress ka, sa kukunin yung pambayad. Yan, hanggang sa mawala na yung bahay mo sa'yo. Hindi mo na alam. Ibebenta mo na lang or kukunin na lang ba ng bangko. Pero ganun pa man naikukumpara lang namin yung mga senaryo tsaka yung mga pwedeng mangyari. Ganun din yung mga gastusin sa bahay. Magkano nga ba ang aming gastusin sa bahay? Magkano Actually, sa lang to. Sa bahay lang to. Hindi kasama yung grocery, hindi kasama yung mga sasakyan, gas, insurance, padala, hindi kasama yun. So, yung mismo sa bahay lang, kasi ang namin, bi-weekly kami accelerated na bi-weekly ang kinuha namin para at least may extra kaming hulog. Para mas papabilis kami magbayad. So, yung namin, bi-weekly is 1,050. So, sa isang buwan, kasi magiging 26 weeks to Dahil nga madadagdagan ka bi-weekly, lagi may extrang 2 hulog sa isang taon. So, doon mo siya i-computein. So, umaabot yun ng parang 2,275 monthly. Monthly. Tapos, kasama na pala doon. Kasama na ang property tax. Kasi pinilit ko isama para yung less na alalahanin na babayaran mo. Tapos, house insurance namin, actually tumaas. Dahil nung last na daming na-hail, di ba? Na-hail. So, from natural lang naman kasi yun From 135, naging 150 siya monthly. Which is not bad pa rin kasi mapasok ka, manakawang ka, kasama sa insurance may masunog or kung ano man, huwag naman sana mangyari, di ba? Ma-hail uli, at least meron kang covered ka. Coverage nung insurance. Tsaka nasubukan na namin yung insurance namin Akala lang namin mahirap, pero saglit pag tumawag ka, as long as meron kang proof na yan, to picture, okay na. Tsaka hindi ka nila bibitinin. May mga kukontak sa mga tao, iba-iba. Baga ganun talaga. At least may iba nga tagal pa ng waiting kumpara sa atin. Nauna pa nga tayo ng iba Tapos, internet, 130.
medyo mataas ang internet namin kasi may ano siya eh. Mas Kumbaga, pinabilis. pinabilis namin para kasi nag-upload nga kami, di ba? Dati na-try namin yung hindi naka-upgraded. Ang bagal. Ang tagal mag-upload. So, dahil nga nag-upload kami lagi, then nag-decide kami na yun ang kunin. Tapos, yung water, sewer, tsaka garbage, 115. Pero pag summer, nag-iiba to. Sa ngayong panahon, ito yon. Pag summer, mas tumatas kasi syempre mahilig kami magdilig. Di ba? Pero kung wala ka naman mga extra gano'n, tsaka may aquarium pa. Pero yung aquarium, hindi naman natin lagi pinapalitan ng tubig. Pero kumbaga, di ba, kasama sa atin, compare sa mga wala talaga. Tapos, yung electric at saka natural gas namin magkasama. Sa panahon ngayon, nasa 220 yan. Pero pag summer, below 200. Bumababa siya. Pero pag winter naman, yung kasagsagan ng winter, umabot ng 300 plus. No, lalo pag sobrang negative 30. Panay ang takbo ng heater niya, panay ang takbo umabot ng 300 plus yan. So, for now, 220. Kaya ang total na gastusin sa loob ng bahay, 2,890. 2,890. So, doon pa lang, di ba, ang laki na. Isipin mo pa dyan yung sasakyan. Although, buti kami, bayad na yung sasakyan. Bayad na yung mga sasakyan. Pero, syempre, may insurance yan. Gas. Gas ang one thing naming malaki kasi pareho kaming malayo at dinadrive. So, ang laki ng budget namin doon. Nasa 100 or 80, ganyan. Sa akin. Weekly yun. Weekly. Sa akin, nasa 50, 60 weekly. Tapos, ano pa ba? Yung padala, grocery, sa pinakamalaking gastusin ng grocery. Grocery. Pagkaan, syempre, hindi pwedeng mawala yun. Oo, syempre. Yun, tsaka yung mga extra na gastusin. Padala, sabi ko ba? Padala. Kaya medyo, baga yung... Tsaka syempre, ano pa yan, yung regular monthly, binabawasan. Nag-ano kami ng contribute kami sa TFSA. Matik yung binabawas. Telepono pa pala. Telepono nga natin, ang ganda ng deal di ba? Actually, nakuha namin kasi since noon pa to, yung deal namin na family. Sa ano yun, di ba? Sa Rogers. Hindi, show. Show muna, tapos sa show. Binili nga ng Rogers ang show. Kinip ng Rogers yung plan namin for 5 years, pero after nan, hindi namin alam. Nakaka 2 years na kami. Pero still good pa rin, tumatawag nga sa amin yung Telos nag-o-offer. Nag-o-offer, maganda yung offer nila, pero pag sinabi namin yung yung magkano yung sa amin, really? Sabi niya, that's a good deal yeah. Sabi niya yung reason nga na huwag na kayo lumipat. Yeah. Exactly, sabi ko, that's why ako di kami basta nilipat hanggat di kami tapos. Yun na maganda dito mga pag kinuha na, binigyan ka ng magandang deal na i-hold mo for 5 years or 3 years. Kaya panalo yun namin talagang sobrang mura. Kasi sa mga insurance pala, kung gusto nyo rin makatipid, pwede naman kayo mag-shop around. Bawa patapos na kayo. Tawag kayo ng iba't ibang insurance. Tsaka yung mga review. Importante yung mga review sa mga ganun Pero dahil kami, subok na namin yung insurance namin. Hindi na kami lumipat. Tsaka hindi naman siya tumaas ng husto kahit nagkaroon ng mga hail. Hindi na kami lumipat. Kasi dahil ko dati kamahal talaga Itong kapitbahay natin di ba nakapagkwentuhan nga ako. Ginawa nila pagka-claim nila. Sila Danny. Pagka-claim nila, alam nila tataas yung insurance nila, lumipat ka agad sila. Pero ang laki daw na itataas Sa amin parang, di ba nga, sa bahay nga lang, 135, naging 150. US based yung sa atin no? Dito. Dito ba? Parang mostly sa State US. Farm naman yun dito, all state. Ayaw nga pala. Kaya halos hawig. So yun yung mga samantalang dati magkano. Yung renta namin dati way back 2017. Nung bagong lipat kami ng Calgary. 1,050 lang ba? 1,050, 2 bedroom na yun. 2 bedroom. Libre tubig, 1 to sawa. Parang 3 bedroom nga kasi mayroon para yung storage na room. Room. So libre tubig, libre internet, babayaran lang namin is electric, which is magkano? $50? Kaya mako-compare mo, ang laki ng difference talaga. Samantalang, tapos yung bilhin pa sobrang mura. Mura nun, Noong time na yun. Pag nag-grocery ako, 200 lang $200 nun, weekly grocery, puno. Tsaka lagi may merienda dahil nga yung mga bata nun, maliliit pa, nagbabaon. Di ba? Nagbabaon nga pala yung mga bata nun. Pag uwi galing school, gutom, kain. naman. Ngayon, 1,000 na budget, kinukulang pa yun. Bilang na bilang. Kaya kailangan ng matinding pagbabudget. Correct. At saka, yun, yung maging wise, kumbaga madiskarte kung anong makakabuti, kung anong maganda na yung mga mas mababang value, di ba? Tsaka yung mga ibang bagay na gusto mong bilhin na pwede na may pagpaliban na hindi naman sobrang kailangan. Pagpaliban na muna. Okay.
hindi dapat nawawala yung computation mo. Yung lagi kami maisusubi. Sabi nga nila, magsubi ka. Para magtabi. Maraming hindi nakakaintindi minsan ng mga salita namin na magsubi. And kahit pa paano, yung make sure mo na meron kang mabubunot in case of emergency. Tapos kami ngayon, nag-extra ipon kami kasi syempre, gusto mag-Japan ulit. Gusto mag-vacation ulit. Pero syempre, kung gusto mo na something, pag-ipunan mo. Paghirapan mo, di ba? Hindi naman laging... Kaya ngayon, kailangan ba natin? Wag na. Wala na lang natin dito. Ganun kailangan matuto mag-adjust. Mag-adjust at saka mag-stretch ko anong meron. Yun ang aming tip para maka-survive dito sa Canada. Lalo pa ngayon sa mga nangyayari ngayon, di ba? Tsaka disclaimer sa amin, expenses lang namin yun sa amin. Hindi namin alam, tsaka hindi naman kasing laki ng mga bahay niyo yung... Kasi sa amin duplex, wala kaming condo fee, wala. So magka-diferensya kami magpapagawa. Pero syempre, by the time, dahil nga brand new kinuha namin, hindi naman basta-basta masira ka agad. Kaya kailangan, hanggat may tabi ka ng tabi. May nakalaan dapat para... Tsaka yung mga konti-konting upgrade, ako na lang yung gumagawa. Para nasa ganun hindi na kami tumawag ng mga... Pero sa mga yung electrical naman, ito, yung kagaya ng ilaw, simple lang naman yung kabit niya. Pero yung mga kailangan, so far wala pa naman kami. Basta mahalaga ma-maintain mo yung bahay. Gaya yung pagpalit ng mga filter sa mga... Ayun, yung sa mga... sa furnace. Kailangan yun. Tapos yung mga sa tubig. Yun yung mga maintenance na kung gusto mong tumagal yung yung mga repair sa bahay. Kailangan na regular maintain. Kagaya ng pa-repair ng bubong. Malaking bagay yan. Yan actually yung kaya kami nag-decide na mag-duplex. Kasi unang-una, yung malaki, hindi naman namin afford. Hindi rin naman kami kukunan, hindi namin afford. Kaya, alam niyo naman ng bangko, approvean ka. Oo, bibigay sa iyo. Pero ayaw namin, yun nandun ka sa limit na sakto lang. Yung matutulog ka na lang pagdating mo sa bahay, ayaw ko nung ganun. Sakto lang, di ba? Kaya doon kami sa, yung afford namin at saka meron pa rin space para mag-move lang. May privacy ka na, hindi ka nakagaya sa apartment na... Apartments namin nun parang... Alam mo yun, dikit-dikit yung pinto, rinig parang mo yung... condo type. Rinig mo yung taas, rinig mo yung katabi mo. Pati basement. Tapos pag may darating, madaling araw na bag. Oh my gosh. Parang nandiyan nga iba dun Talagang binabalibag nila yung pintuan Kaya laking kaswertehan na dito kami. Tsaka yung timing nung pagkakabili namin. Pandemic. Kasi before mag-start ang pandemic noong 2019 nung nag-start tayo mag-build. Pero bagsak na ang market noon Oo. Wala nang bumibili kasi nagkakasakit na yung mga tao. Slow na noon kaya kahit pa paano. Laking bagay. So ilang taon na? Naka 25 years namin Naka 20 na kami. Mahigit. Tapos in-accelerate namin. So the more, pagka mas may space, di extra, that we'll see. Tingnan natin kung anong future. Depende sa priority. Yun ang dapat nyong i-focus nyo kung talagang gusto nyo magkabahay. I-focus nyo, aralin nyo talaga. Hindi naman basta-basta may pera ako ngayon, bigla ako. May pang-down ako. Yung after nung pan-down, yung monthly mo nun, yung mga closing costs, yung mga costs niyan, kailangan isipin nyo rin yun, siyempre. Sabi nga namin, nilatag namin yan lahat. Pero kung kami, mga simpleng trabahador lang, na nag-strive din, kung kami, kinaya namin, siyempre, kaya nyo rin, di ba? Yun ang lagi nyo na nasa goal nga di ba? Kung yun ang goal nyo, pag ginusto nyo talaga, pag pusigyan, kakayanin. Marami na kaming na-meet tsaka yung mga ibang subscriber namin. May bahay na kami, ganyan. Nakakatuwa. Dati... Pumapasyal. Kasi actually, open kami sa bahay. Pag may mga nagme-message na, sige, pasyal kayo sa bahay. Hanggang sa makikita mo sila na mga nakabili na. Nakakatuwa kasi from yung isa nga sa tanda ko, meron sa downtown na parang studio type lang pinarent sa kanila. Meron na rin yata yung mga kanya-kanya lahat. Marami na kami yung mga nakilala na may mga na talaga. Mga PR na rin. Mga PR. Natuwa kami. Congrats talaga. Sa tagal nung namin, nung pagbablog na yan, marami na kami nakilala na nag-succeed din sa mga pangarap nila. Laban lang. Basta meron kang pangarap, focus ka lang.
Para maaabot din yan. Maaabot yun. Kaya, kung kaya ng kapwa natin, kaya nyo rin. Tama. So yun na naman guys, na-share lang namin ng mga bana, di ba? Nagkatuwa kami dito kahit sa simpleng Magkano lang nagastos ko dyan? Parang $47. May resibo pa. Yung Christmas tree namin, ilang taon na yan. Hindi namin pinapalitan. Every year, nagpapalit lang kami ng decor. Pero hindi naman namin, kumbaga, tinatapon. Nakatabi lang. So, every time, ina-alternate lang namin. Meron kaming mga Nag-upgrade lang kami ngayon. Oo, kasi nagpabigay kami last time. Light, tsaka yung mga ibang balls na kakaiba yung... Which is galing pa sa apartment yun, di ba? Sobrang luma na. Sabi namin, may pamigay na lang namin. Pero maganda pa rin naman ang condition. Paglagay ko lang doon sa labas saglit lang wala na. So, ayun na naman guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa aming simpleng vlog. Yeah. Paano, ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye!